So ito guys ang Xtep 2000KM 5.0. So bago natin pag-usapan kung anong meron sa sapatos na ito, nagtataka lang ako bakit wala silang nililis ng 4.0. Bakit tumalong kagad sila sa 5.0? Nakakalungkot lang kasi alam ko magtatanong kayo sa akin, bakit walang 4.0? Wala rin akong may sasagot sa inyo guys. Sana man lang sa ads nila, nilagay nila kung bakit walang 4.0 nang maintindihan natin. Disclosure, itong sapatos ay pinadala sa akin ng official authorized sellers ng Xtep na nakabase sa TikTok shop para gawa ng review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawa nito ng review. At lahat ng sasabihin ko dito ay based sa honest at real world experience ko. So pag-usapan natin guys ang specs nitong sapatos. Kapag tinitingnan ko itong upper layer niya, ang premium niyang tingnan. Napaka-detailed. Kitang-kita mo yung separation ng bawat design. Sa aking opinion lang yung guys ha, hindi ko alam kung yun din na magiging opinion nyo kapag nakita nyo sa personal ito. Kapag kino-compare ko yung previous version dito sa latest version, yung kanyang upper layer, para sa akin, mas maganda talaga itong latest version. Tapos napansin ko, yung kanyang overlay ay medyo makapal kumpara dito sa previous version. So kapag medyo makapal ang overlay ng upper layer, mas may tibay. Napansin ko rin dito na halos pares lang sila ng material. Yung toe cup naman ito guys ay para siyang manipis na rubber tapos nasa ibabaw siya. Kumbaga yung tela ay nasa ilalim. Hindi ko tulad dito sa previous version, yung toe cup niya, yung pampatigas ay nandun sa loob. Nasa ibabaw yung pinakantela. So, isa to sa nagpapaganda itong toe cup na to sa upper layer ng latest version. Yung nakikita nyo guys na kulay orange na to dito sa gitna, meron din dito sa kabila. Yan ay manipis na tela na nakadikit din sa upper layer. Ibig sabihin lang, well-structured yung upper layer nito. Dito naman sa previous version, wala siyang tela. Wala. Meron itong 6 lacing holes katulad pa rin ng previous version. Yung sintas naman ito ay magkaiba yung material. At parang mas maganda yung material ng latest version kumpara dito sa previous version. Yung sintas nito guys, merong stripe dito sa gitna. Dito sa previous version, isa lang yung stripe niya na reflectorized. Dito sa latest version, dalawa magkabilang side. So, mas kitang-kita ito kapag nailawan. Yung sintas naman ito guys ay medyo mahaba. So, pwede natin nilagay dito sa pang-6 na lacing hose. Nakalagay lang kasi guys dito sa pang-5 lacing hose. So, pwede natin i-customize yung pagtali dito tulad ng runner's nut para maigpitan natin to ng maayos. Yung tang naman ito guys ay magkaiba din yung design niya. Tapos, malambot ito. Yung color line naman niya guys ay medyo makapal ng konti yung sa previous version. Magkaiba rin yung design niya. Yung kanyang pull tab guys ay magkaparehas ng design. Walang pinagbago, kulay lang. Dito sa back, matigas, katulad pa rin ng previous version. Nakakatulong ito guys sa stability ng sapatos. Bukod doon, meron siyang TPU plate dito sa gilid na to. Meron din dito sa kabila na naka-extended yan dito sa gitna at nakikita dito sa outsole. Medyo malapad din ng konti, so nakakatulong ito sa stability ng sapatos. Napansin ko lang guys, yung TPU plate ng latest version ay medyo maiksi yung nakalitaw. Kumpara dito sa previous version, yung kanyang TPU plate ay pahaba. So, tingnan natin kung ano ang magiging effect nito sa pagtakbo itong maiksi yung nakalitaw ang TPU plate. Yung mismo naman ito guys ay katulad pa rin ng previous version na Xtep A Supercritical Foam Technology na itong latest version ay meron daw na 70% rebound rate at merong 30 mm thick. Based yan sa binigay nila sa akin details. At kapag tinitingnan ko naman guys yung ads nila sa Shopee, meron dong nakalagay na 7mm drop. So, ibig sabihin, ang kapal ng forepot ay 23mm. Pero to be honest sa inyo guys, kapag pinagko-compare ko yung side ball ng previous version at itong latest version, halos parehas lang sila ng kapal. Tingnan nyo guys, oh. Dito sa kabila. Kung tatanungin nyo naman guys kung ano ang kapal ng midsole ng previous version, dito sa forepot meron siyang 19.5mm. Tapos dito naman sa heel ay 27mm. So meron itong 7.5mm drop. Dito sa latest version, ang drop nito based sa ads nila ay 7mm. So lamang ang previous version ng 0.mm drop. Yung rubber outsole naman ito guys ay Xtep Dura Technology. Katulad pa rin ng previous version na marathon grade CPU outsole. Kapag tinitingnan ko ito,
Paras lang sila ng kapal ng previous version. Tapos napansin ko guys dito sa outsole, yung hati niya ay dito sa gitna. Tapos dito sa previous version, nasa gilid yung pahati dito sa may bandang forefoot. Halos paras lang din sila ng pattern. May konting tweak dito sa latest version. Ito naman guys yung kanyang insole, medyo makapal pero hindi sobrang kapal. May mga naka-emboss dito sa gitna. Medyo malambot. Yung pagiging malambot ito nakakatulong sa cushioning ng sapatos. Merong support sa arch, pa-curve dito sa heel. At guys, yung material daw nito, base size nila ay antibacterial. 223 grams sa size 7.5. Tara, subukan na natin to sa pagtakbo. Pag-usapan natin guys ang naging experience ko sa sapatos na ito. Yung midsole nito guys ay halos magkaparehas ng pakiramdam ng previous version na naghahalo yung pagiging matigas at pagiging malambot. Malambot lang ng konti itong latest version kumpara sa previous version. Linawin ko lang sa inyo guys kung ako ay nalalambutan ng konti sa midsole ng latest version kumpara sa previous version, hindi 100% na yun din ang mararamdaman nyo dito. Napaka-subjective niyan. Dahil sa maraming dahilan tulad ng hindi tayo magkapares ng weight, hindi tayo magkapares ng foot strike, or hindi tayo magkapares ng cadence kung high cadence ka o low cadence ka. Ako kasi guys ay high cadence. Yung pagiging malambot ng midsole nito guys ay pwede natin magamit sa easy run sa mga 6 minutes per kilometer, 7 minutes per kilometer. Kung tumatakbo ka naman ng 8 minutes per kilometer, 9 minutes per kilometer o 10 minutes per kilometer, ang piliin mo ay yung halimbawa yung Anta PG7 Travel Series. Mas malambot ang midsole nun kumpara dito. Pwede mo rin magamit sa sobrang bagal na pace yung 361 degrees Furious Max, excepting yung light, yung Camel Crown Flying Bird, tapos yung Chowdan DS2. Pero kung gusto mo ng sapatos na pwede mo magamit sa easy run at pwede mo magamit sa fast pace, pwede mo ito magamit kasi medyo may pagka-firm ang midsole nito at sinubukan ko siya sa mabilis na pace. Responsive guys yung midsole nito pero hindi kasing lakas ng medyo makakapal na stockite ng sapatos at nung may mga carbon plate na sapatos. Pero para sa akin, enough na yung response nito para magamit ko sa speed training. Nga pala guys, ang response ng midsole nito ay bouncy. Kaya para sa akin, kung pwede siya sa speed run at sa easy run, all-rounder daily trainer ito. Yung rocker geometry nito ay hindi aggressive. Sakto lang para maging smooth ang heel-to-toe transition. Pagdating naman guys sa stability ng sapatos na ito, wala akong naging problema. Yung TPU plate na nakalagay dito ay napaka-supportive, stable sa mabagal na pace at sa mabilis na pace. Kaya kung meron kang stability concerns, pwede mo ito magamit. Nga pala guys, yung 223 grams na weight ng sapatos na ito ay magaan itakbo. Sa rubber outsole naman ito, wala din ako naging problema. Makapit pa rin sa kalsada at naka 16 kilometers ako dito. Ito na guys ang nangyari sa rubber outsole. Dito may konting-konting gasgas, tapos dito may konting-konting gasgas. Dito sa gitna, wala pa masyadong kagasgas-gasgas. Pagdating naman guys sa upper layer nito, breathable pa rin siya. Hindi ako nakaramdam na umiinit yung paa ko dito sa loob ng sapatos habang tumatakbo. Kaso nga lang, yung kanyang sintas ay parang masyadong stretchable. So, kailangan mong higpitan ng husto yung pagkatali mo
para maramdaman mo na secure yung paa mo dito sa loob ng sapatos. Pag-usapan naman natin guys ang naging fitting dito sa paa ko. Yung toe box niya, yung lapad, icing lapad ng previous version. Tapos yung upper layer niya, mas maumbok ng konti itong latest version kumpara dito sa previous version. Kaya medyo maluwag yung nararamdaman ko dito sa toe box. Dito naman sa gitna ay tamang-tama lang din, hindi maluwag at hindi rin masikip. Dito rin sa heel, hindi masikip at hindi rin maluwag. Kaya sa tingin ko, itong sapatos ay pwede sa malapad na paa at sa normal na lapad na paa. Pagdating naman guys sa sizing nito, medyo nakakalito. Sa 361 degrees, sa Chowdan, sa Anta, sa Camel Crown, yung size 40 ay size US 7 yon. Pero dito sa X-Step, yung size 40 ay US 7.5. Kung pagbabasehan natin yung US sizing, true to size ito. Pag-usapan naman natin guys ang hindi ko nagustuhan sa sapatos na ito. Unang-una, yung kanyang sintas. Medyo stretchable dahil dito, hindi masyadong fit yung nararamdaman ko kapag suot ko ito. Pangalawang hindi ko nagustuhan dito yung kanyang midsole. Okay naman yung performance nito, pero kapag kino-compare ko yung kapal ng midsole sa previous version, ay halos magkaparas lang sila ng kapal. Nag-i-expect ako na mas makapal sana ng gusto yung midsole nito para magamit natin sa mas mahabang takbo. Pangatlong hindi ko nagustuhan dito guys ay yung design ng pull tab niya. Halos magkaparas lang sila ng design. Parang same material lang din sila. So sana pinaltan man lang nila ito ng ibang material at ibang design. At ang pang-apat na hindi ko nagustuhan dito dahil sa marami siyang maliliit na butas sa upper layer, madaling papasok dito ang tubig. So yan lang po muna masasabi ko sa sapatos na ito. Kung interested po kayo dito sa sapatos, ilalagay ko po sa description ng link kung saan mabibili. Maraming salamat po sa suporta at panonood. Ingat po kayo. Run safe.